Ang mga OFW or Overseas Filipino Workers ay karaniwang nakakaranas ng maraming hamon at sakripisyo upang maibigay ang mas magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. Ganun pa man, may mga pagkakataon na ang ilan sa kanila ay nagkakaroon ng hindi kanais-nais na ugali na maaaring makasama sa kanilang trabaho, relasyon at sarili. Narito ang ilan sa mga toxic na pag-uugali na dapat iwasan ng mga OFW. Una ay ang inggit. Ang pagkakaroon ng inggit sa tagumpay ng kapwa OFW o ibang tao na maaaring magdulot ng pagkadismaya at negatibong pananaw sa sarili. Pangalawa ay ang pagsisinungaling. Pagsisinungaling tungkol sa tunay na kalagayan o kita na maaaring magdulot ng komplikasyon sa relasyon ng pamilya at mga kaibigan. Pangatlo ay ang pagtatamad. Kawalan ng disiplina sa trabaho na maaaring magdulot ng problema sa employer at sa pagganap ng kanilang responsibilidad. Ikaapat ay ang tsismis. Ang pagpapakalat ng hindi totoo o hindi kumpirmadong balita na maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan at hidwaan sa komunidad ng mga OFW. Ikalima ay ang pangungutang ng hindi nagbabayad. Paggamit ng utang ng walang intensyon na magbayad na maaaring magdulot ng pagkaliwala ng tiwala ng ibang tao. Pang-anim ay ang pagsasawalang bahala sa kalusugan. Hindi pag-aalaga sa sariling kalusugan tulad ng hindi pagpunta sa doktor o hindi tamang pagkain na maaaring magdulot ng seryosong karamdaman. Ikapito ay ang paggamit ng bisyo. Ang pagiging lulong sa alak, sigarilyo, droga o sugal na maaaring magdulot ng problema sa kalusugan at sa pananalapi. Pangwalo ay hindi pagsunod sa batas ng host country. Ang paglabag sa mga batas at regulasyon ng bansang pinagtatrabahuhan na maaaring magdulot ng legal na problema at deportasyon. Ikasiyam ay ang pagsiselos. Sobrang selos sa partner o asawa na nasa Pilipinas na maaaring magdulot ng di pagkakaintindihan at masira ang relasyon. Ikasampu ay walang respeto sa kapwa OFW. Ang kawalan ng respeto sa kapwa OFW, lalo na sa mga bagong dating o sa mas mababa ang posisyon. 11 ay ang pagiging materialistic. Ang pagtutok sa pagbili ng mga mamahaling gamit na hindi naman kailangan na maaaring magdulot ng pagkabaon sa utang. 12. Kawalan ng plano para sa hinaharap. Hindi pag-iimpok o pag-invest para sa hinaharap na maaaring magdulot ng problema sa oras ng pag-uwi sa Pilipinas. 13 ay ang pakikipagrelasyon sa iba. Ang pagiging unfaithful sa asawa o partner na nasa Pilipinas na maaaring magdulot ng pagkasira ng pamilya. 14. Pagiging mapaghiganti. Ang pagtanim ng galit at pagnanais na makaganti sa mga nakasakit na maaaring magdulot ng toxic na relationship sa trabaho at sa iba. 15 ay ang pagsasalita ng masasama tungkol sa iba. Ang paninira o ang pagkakalat ng masasamang balita tungkol sa kapwa
na maaaring magdulot ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan. 16 ay ang pagsisi sa iba, pag-iwas sa responsibilidad, at laging pagsisi sa iba sa anumang problema o pagkakamali. 17 pagiging pabaya sa pamilya. Kawalan ng komunikasyon at pag-aasikaso sa pamilya na nasa Pilipinas na maaaring magdulot ng pagkakalayo ng loob. 18 kawalan ng disiplina sa paggastos. Pagwawaldas ng pera sa mga hindi kailangan na maaaring magdulot ng problema sa pananalapi. 19 ang pagiging arogante, pagmamalaki o pagtingin sa sarili na mas mataas kaysa sa iba na maaaring magdulot ng hidwaan sa mga kasama sa trabaho at komunidad. 20 ang pagiging nega, palaging negatibong pananaw sa buhay at trabaho na maaaring makaapekto sa sariling mental health at sa mga taong nakapaligid. Ang pagkakaroon ng mga ugaling ito na napaka-toxic ay hindi lamang makakasama sa sarili, kundi pati na rin sa relasyon na sa pamilya, kaibigan at mga kasamahan sa trabaho. Mahalaga ang pagkilala sa mga ito at pagsisikap na baguhin ang hindi magandang pag-uugali upang mas maging maayos ang buhay at relasyon sa iba.